sa lahat. Alin ang property na tayo? Ito po, Saan? Turo mga hanggang loob? Nagkumprontahan ang mga tauhan ng Makati at Taguig LGU sa harap ng Makati Park and Garden. Ang pinagtatalunan nila kung sino ang talagang may karapatan sa lugar. Uminit pa ang tensyon nang subukang pumasok ng pulang sasakyan na pagmamay-ari umano ng Taguig LGU. Kung saan humantong ang tagpong yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, unang araw ng Marso, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Sa NAIA, may surot na nga, may naispatan pang daga. Isang mambabatas, balak na yang paimbestigahan sa kamera. Bakasyon na, naging bato pa. Magbabarkadang nag-book online ng kanilang Boracay trip na scam. Padre de pamilya, mahigit isang dekadang ginahasa ang kanyang 5 anak, kabilang ang isang lalaking sanggol. News 5 Exclusive. 2 Malaysian sa Pasay, hinold up ng kanila mismong driver bodyguard at kanyang tatay. 33 million pesos na cash natangay. Sa pool sa video, isang residente sa Maynila bumulagta sa kalsada nang madamay sa pamamaril. Sa Frontline News Abroad, sandamakmak na genetically modified na lamok sa Brazil, pinakawalan para puksain ng mga lamok na may dalang dengue. Eto na nga, underwear ni Juan Carlos Labajo, ninakaw at nabistong ibinibenta online. At ang collab na hindi nyo inakala, Jackie Chan at BTS-V. Bukod sa surot, daga naman ngayon ang naispatan sa departure area ng NAIA Terminal 3. Nakakahiya na raw yan, kaya balak na itong paimbestigahan ng isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May daga sa NAIA. Viral online ang video na ito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Napapatingala ang ilang pasahero dahil sa takot na baka biglang mahulog sa kanila ang dagang palakad-lakad malapit sa kisame. 3 minutong na-videohan ang daga hanggang sa sumuot na ito at nawala. Pinapanood ko ang viral video sa ilang pasahero sa NAIA. Ay, ano ba yan? Ay, naku, day. Saan ito pupunta? It's disgusting, no? Anila, nakadidiri at nakahihiya ang estado ng ating mga paliparan. Dito lang daw sila nakakita ng ganyan. It's a rat. Big rat. Mama mia. Ay, Diyos ko, day. Nakakahiya. It's a shameful, no? Only in the Philippines. Nag-alala naman ang ilan sa sasabihin ng mga turista. Ako mandidiri talaga ako kasi syempre, sino ba naman gustong may daga dito sa NAIA? Kasi alam naman natin ng Pilipino, malilinis. Tapos talagang puntahan ng turista. Nakakaya din sa mga foreigner na makakita ng may daga. May makikita ka talagang malalaking ganyan sa mga pananim kasi naghahanap sila ng food, which is normal. Pero siguro pag nandito na sa ganitong airport, syempre parang magugulat ka talaga na bakit may ganun dito. Maging si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino nagbabalak ng maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang maintenance ng mga airport sa bansa. Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway po sa ating tourism industry, kundi pati na po sa ating labor migration. Bigyan naman po natin ang karampatang atensyon ang lahat ng ito. Sa Lunes naman, ipatatawag daw ng Manila International Airport Authority ang mga pest control service provider para imbestigahan ang nakitang daga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yun na nga, pinamumugaran na ng mga peste ang NAIA. May daga na, mayroon pang surot.
na posible pa raw na imported o galing sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kitang-kita sa video na ito ang mga surot sa mga butas ng metal chair sa NAIA Terminal 3. Kuha yan ng pasahero si Angeli noong January 16. Kwento niya, inupuan niya lamang ang metal chair sa arrival area ng NAIA Terminal 3 nang maramdaman niyang may kumakagat sa hita niya. Hindi ko po siya ine-expect na surot kasi akala ko mga langgam lang. Kinakamot ko po siya pero ang sakit, sobra po kasing kate. Hanggang sa hindi ko po siya kaya, tumayo po ako. Tapos sabi nga po ng kapatid ko, baka daw po surot. Hanggang sa na-video na po niya, ayun po, surot nga po talaga siya. Pero hindi ito ang huling beses na nakagat si Angeli ng surot sa NAIA. Nitong February 2, pinagkakagat daw ulit siya ng mga surot sa departure area naman ng NAIA Terminal 2. Bago po ako umupo, chinek ko po siya. As in, inisa-isa ko sa metal chair. Wala po ako nakitang surot. Di, umupo na po ako, saglit lang, wala po sigurong 5 minutes. May tumusok na naman po kasi ang sakit, alam ko na agad na surot po yun kasi yung una kong experience, ganun na agad yung kati niya, yung sakit niya. Bali po, pagtingin ko po, may surot nga po ulit. Hanggang ngayon, nangingitim pa rin ang mga kagat ng surot sa hita ni Angeli. Agad niyang inireport sa mga gwardya sa NAIA ang parehong insidente. Pero wala raw nagsorry sa kanya sa perwisyong dulot ng mga surot. Nakaka-disappoint, ma'am. Nakakalungkot nga po, ma'am, kasi ang dami na rin po pala nagpo-complain kasi parang nawawala unti-unti yung cleanliness ng NAIA. Humingi na ng paumanhin ng Manila International Airport Authority sa mga pasaherong nakagat ng surot sa NAIA. Ayon daw sa kanilang pest control service provider, imposible raw na imported ang mga surot. When there was deep cleaning done, that was where the pest control service provider noticed, nung binugahan nila ng chemical, his reaction was that the insects were bigger as compared to the domestic surot. Again, we do not want to imply anything, that it's from a foreign source or whatnot, but that was the observation by our pest control service provider. Bilang tugon, aalisin na rin ang mga upuang gawa sa ratan kung saan kinagat din ng mga surot ang ilang pasahero. Babayaran naman ng MIAA ang ginastos ng mga apektadong pasahero sa pagpapagamot. The general manager had already given his assurance, especially to the two individuals who recently posted their experience. The general manager has already given his assurance that we will compensate them for the medical expenses that they incurred. Ayon sa MIAA, wala na raw surot sa mga upuan sa NAIA. Susubukan din nilang magdagdag pa ng mga upuan sa Terminal 2 kung saan tinanggal ang mga rattan chairs. Gagawa raw sila ng hakbang para maiwasang pabugaran pa ng surot ang mga pasilidad ng NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang isang lalaki matapos madamay sa pamamaril sa San Andres Bukid, Maynila. Ang totoong target naman ng sospek, tinamaan din pero nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abrel. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita naghahabulan ang dalawang lalaki sa Barangay 775 sa San Andres Bukid, Maynila. Ang lalaking umahabol, armado pala ng baril. Sa kabilang panig naman ng kalsada, kitang bumulagta na lang ang isang nakaupong residente. Tinamaan na pala siya ng ligaw na bala matapos magpaputok ng humahabol na lalaki. Kinilalang biktimang si Gonzalo Pacheco. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Tama ng bala sa likod ang kumitil sa buhay ni Pacheco. Ba't di mo na siya nakausap? Mabigyan po sana talaga siya ng hustisya. Hindi po kami makapaniwala. Ba't siya yung kinuha ni Lord? Ba't siya yung namatay? Ganoon na lang ang hinagpis ni alias Jenny sa sinapit ng kanyang ama. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nagiinuman sila nang bigla na lang bumagsak si Pacheco. Nakaupo lang po dito kasi birthday ng apo ko. Nagkakasiyahan sila dito. Tapos naramdaman niya na may tama siya. Sabi niya dun sa anak ko, Pangkin, Yuko, tumakbo ka kasi may tama ako. Agad namang naaresto ang sospek na hindi na pinakawalan ng mga nakakitang residente. Base sa investigasyon, target talaga ng sospek ang isang lalaki na nakarelasyon umano ng kanyang kinakasama. Nakaligtas naman ang mismong target na tinamaan din ng isang bala sa likod. Ayon sa mga pulis, dati na ring nakulong ang sospek. Halos 6 taon pa lang siya nakakalaya mula sa Bilibid. Initially, nakakita kami ng kaso niya na frustrated murder. Matipid naman ang pahayag ng sospek ng kausapin ng media. Mensahe niya sa pamilya ng nadamay. Sorry po, hindi ko naman pa talaga sinasadya. Ayun lang po.
Na-inquest ng namaril na maharap sa reklamong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Cebu City matapos mahulihan ng mahigit 200 peking bet stub booklets para sa small town lottery. Dahil sa peking stub, milyong-milyong piso na raw ang nawawala sa PCSO. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Daan-daang peking small town lottery bet stubs ang nasabat sa entrapment operation sa Barangay Camagayan, Cebu City kahapon ng umaga. Nasa 240 peking bet stub booklet ang nakumpiska. Ang problema kasi sa mga peking stub, hindi napupunta sa PCSO ang binabayad ng mga tumataya rito. At milyon-milyong piso ang nawawalang kita sa gobyerno, hindi lang mula mismo sa pagbebenta ng bet stub. Hindi sila gubayad ng tax, wala silang remittance sa gobyerno, sa PCSO in particular. Zero as in zero. Samantala sila, they are required to remit 65 million a month to the PCSO. Naaresto naman sa operasyon ng National Bureau of Investigation ang tinuturong pinagkukuhanan nito. Ayon sa NBI, miyembro ng malaking sindikato ang suspect na si Esdelito Baring na nag-o-operate sa buong Cebu. 5 taon na raw ang iligal na gawaing ito. Ayon sa mga lehitimong STL operator sa Cebu, nagtataka sila kung bakit noon 13 million pesos ang kinikita nila araw-araw sa buong Cebu. Pero ngayon, nasa 8 milyong piso na lang ito. Dito na nila nadiskubre na talamak ang tayaan ng peking swerte sa Cebu. Internally, we do audits around dun sa area of operations namin. Then we found out na merong mga certain people na nag-i-issue ng mga ganitong bet stubs. And when we validate it against our record, we found out na wala sa amin yun. So that's the time na we ask help from NBI. Umiiyak na humarap sa media ang suspect na si Baring. Anya, hindi sa kanya ang peking bet stubs. Gagila nito kinay. Ay mo kuha. Ay ginakuha. Nagtulos mo pala yung imutan. Ang masaklap, nabibigyan din ng premyo ang mga tumaya sa peking STL stub. Lalo't nakakalusot ang ilan sa mga ito sa mga otorisadong STL outlets. Kaya naman mahigpit nang sinusuri ng mga operator ang mga nakukuha nilang bet stubs. Itong number sa peke ay parang tinatak lang. Whereas doon sa original ay computer generated. Besides yung tent ng logo ng PCSO, dito dark. Sa original, blue yan. Sa ngayon, tinutukoy na ng NBI ang printing shop na nag-imprenta ng mga peking bet stubs. Pinaghahanap din ng mga otoridad ang iba pang kasabwat ng suspect. Haharap siya sa patong-patong na kasong falsification of public documents. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Pinag-aagawan na Makati at Taguig City ang isang parke. Nauwi pa yan sa atensyon at eksklusibong nakuha ng News 5 ang video ng komprontasyon. Live mula sa Makati Park and Garden, nasa frontline na balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, paano nagsimula ang komosyon kanina? Julius, pasado alas 8:30 nga kaninang umaga ay presahan umanong pinasok ng ilang tauhan ng Taguig LGU itong ang Makati Park and Garden. Sa katunayan, Julius, ay naipasok pa nga nila yung isang tent at isang marked vehicle na may logo pa ng Taguig LGU. Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, makikitang buhat ng 4 na unipormadong lalaking yan ang tent na may logo ng Taguig LGU. Pinwesto nila ito sa entrada ng Makati Park and Garden pasado alas 8 ng umaga kanina. Pero hinarang sila ng mga CQ at staff ng Makati LGU. Ilang saglit pa nagkasagutan na ang dalawang kampo. Alin ang property na Taguig? Saan? Turo mga hanggang loob. Dinig din sa video ang hingian ng dokumento ng bawat kampo para mapatunayan ang kani-kanilang claim. Ba't kami sir mo bibigay ng auto sa inyo? Ay Taguig na ako. Ayaw mo bigay ng auto sa amin. Ang Taguig, ang Taguig ngayon, ito ang lugar. Pero itong loob, hindi. Paano sabi ng piso ka lang? Paano po hindi po lang? Pagsapit ng tanghali, nagkatensyon muli nang subukang pumasok ng pulang sasakyan na ito sa Makati Park and Garden. Pagmamay-ari rin umano ito ng Taguig LGU. Ang Makati Park and Garden ay nasa loob ng barangays West Rembo at Sembo.
Kabilang sila sa 10 Embo barangays na dating saklaw ng Makati. Pero ngayon ay nasa sakop na ng Taguig City alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sa kabila nito, nanindigan ng Makati LGU na pagmamay-ari nila ang Makati Park and Garden. Nabili po ito ng city and makikita naman from the very beginning yung possession nasa Makati City po. So ito ay mga pag-aari ng Makati kaya dapat irespeto muna ng Taguig itong mga property namin. Giit pa ng Makati LGU, hindi na ito usapin ng agawan ng jurisdiksyon. May final decision na nga in fact ang Supreme Court tungkol dun sa jurisdiction over the EMBOs. Pero ang jurisdiction, again, hindi po ibig sabihin ito na lahat ng nasa loob na nito pag may-ari na nila. The question is jurisdiction, not ownership. So yung ownership, ang claim ng Makati is sa amin to and makikita ng mga with our continuous and possession of the said properties. Sa isa namang Facebook post, sinabi ng Makati LGU na muling napatunayan ng insidente na desidido ang Taguig na mangamkam ng mga ari-arian. Gusto rin daw ng Taguig na magpakasasa sa mga naipundar ng Makati. Giit pa ng Makati LGU, dapat mas inuuna ng Taguig ang pag-aayos ng kulang na serbisyo sa Embo Barangay sa halip na pangangamkam. Julius, hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon itong Taguig LGU dito sa nangyayaring kumusyon at gulo. Kaninang alas 5 ng hapon ay doon sa Gate 1 nitong Makati Park and Garden ay nilagyan na ito ng harang na yero nitong mga Makati authorities para nga hindi na masilip yung nangyayari pa doon sa likuran. Naging tugon naman ng Taguig LGU ay naglagay sila ng harang na truck dito naman sa Gate 2 nitong Makati Park and Garden. And sa kakukuha nga lang natin na impormasyon, sa mga oras na to ay sinusubukan na raw pasukin ng ilang residente ng Taguig itong Makati Park and Garden doon naman sa bukanang bahagi nitong parke. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Minungkahi ng Bureau of Fire Protection sa mga LGU na magigpit sa pagpapatayo ng ilang negosyo malapit sa mga residential area, gaya na lang ng paggawa ng baril at bala sa Marikina na nasunog kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Oh no, grabe! Laking gulat na lang ng ilang taga Marikina matapos sumiklab ang sunog sa compound ng Armscor Global Defense Incorporated mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Kita ang laki ng apoy kahit sa malayo. Sigurado yan, puro pulbura yan. Ang taas oh. Hindi na rin makalapit ang mga empleyado at gwardiya sa tindi ng init. Rinig pa ang ilang pagsabog mula sa compound. Ayun, sumasabog. Halos kumalat na rin sa mga kalapit na bahay ang apoy. Napatakbo ng maraming residente habang lumalaki ang apoy. Tumagal din ng mahigit 1 oras bago naapula ang sunog. Ayon sa pamunuan ng Armscor, nagmula ang sunog sa powder depot sa kanilang compound. Nakaimbak doon ang mga pulbura na ginagamit sa paggawa ng bala. But it is properly stored, and that's why I said it's odd. Because we do have specially designed bunkers that actually have berms in between them, protecting them from catching fire to the next and the next. So I'd like to let the investigators take a look at it and make their investigation and come up with their conclusions. Walang namatay sa sunog pero may ilang sugatan. Kabilang dyan si Carmela na nakatira malapit sa Armscor. Naglalakad daw siya pauwi ng bahay nang madamay sa pagsabog. Napaso ang kanyang braso at paa. Para sa unang kidlat, tapos biglang yun ay boom. Biglang mano na yung apoy, yung hang, papunta na sa amin. Pag managing ka natin katawan ko, sobrang init. Pinag-aaralan pa ang mga kuha ng CCTV para malaman kung paano nagsimula ang apoy. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, higit 3,000 na ang naitalang sunog sa bansa mula Enero hanggang ngayong araw. Mas mataas yan ang 25.6% kumpara sa higit 2,000 at 400 sunog sa parehong panahon noong nakaraang taon. Panawagan ng BFP sa mga LGU pag-aralan mabuti kung saan papayagang ipwesto ang mga negosyong kagaya ng Armscor. Hindi po talaga advisable na ang mga business establishments or yung iba pang type of occupancies ay nakamix sa ating residential.
Dapat din daw ay mahigpit ang pagbabantay sa mga materyales gaya ng pulbura. Kailangan po monitor din po natin yan at safely kept or properly stored ang ating mga ganyang type of substances at make sure din po na informed yung ating Bureau of Fire Protection na nakakasakop sa lugar na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Sabonte, News 5. Nagmatigas lumikas ang isang lola sa Cebu City kahit nasusunog na ang kanyang bahay. Kaya ang mga kapitbahay, binuhat na siya. Nasa Frontline ang balitang yan, si John Aroa. Nasusunog na ang bahay na yan sa Barangay Guadalupe sa Cebu City kahapon. Pero nagmamatigas daw lumikas ang 68 taong gulang na lola sa nasusunog na bahay. Tinadya ka na ng mga residente ang pintuan para mailikas ang matandang babae. Anay! Anay, gawas nay! Hinay! Nasunog guys! Pero nagmatigas ang lola. Ayaw na pa lang! Ayaw na! Hindi tinantana ng mga residente ang matanda at sapilitan siyang binuhat palabas. Lumaki palalo ang apoy at nadamay ang dalawa pang katabing bahay. Naapula ng mga bumbero ang sunog nang wala pang kalahating oras. Aabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Fortunately, walang na-injured, wala ring namatay. Yung tinitignan ng ating mga investigators ay posible sa pagluluto at saka pangalawa, posible sa kuryente. Nagsimula raw ang sunog sa bahay ng lola kung saan kasama niya ang kanyang kapatid na lalaking 74 na taong gulang. Nang makausap ng News 5 ang lola, sinabi niyang hindi siya agad nakalabas ng bahay dahil wala pa siyang suot na pang-ibaba. Sinabi ko na, yun na, natanggal na no. Dahil sinabi ko, sis, tika muna dahil nakapanti lang ako. Sinabi ko. At sinilas ko na wala. Saan ba yun? Kasi paano lang yung noo ko sa pinto. Sabi ni siya, huwag ka na lang magpanti-panti. Saka na lang okay lang yan. Nagpapasalamat naman siya sa mga nag-rescue sa kanila ng kapatid niya. Pero ayon sa barangay, madalas daw ireklamo ang magkapatid dahil sa pagsusunog. Nagsusunog doon sa loob nila. Yung nagdao ba, ang tawag doon sa Bisaya. Tapos, nireklamo na yung mga kapitbahay nila kasi lagi daw yung ginagawa. Pero giit na magkapatid, basura at mga tuyong dahon lang naman daw ang sinusunog nila sa bakuran. Pansamantalang nasa evacuation center ng barangay ang magkapatid na senior citizen. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Naglahong parang bula ang 10,000 piso ng isang balikbayang na biktima ng vacation scam. Ang modus ng scammer, mag-alok ng sobrang murang plane tickets saka itatakbo ang bayad ng biktima. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Castillo. Boracay na, naging bato pa. Ganito ang sinapit ni Von matapos mabiktima ng scammer. Plano sana nilang magbakasyon ng kanyang mga kaibigan sa Boracay ngayong buwan. Pero dahil busy sa trabaho, naisipan nilang maghanap ng murang tour package sa social media. Dito nila nakita ang Facebook page na ito na nag-aalok ng mga bagsak presyong ticket ng domestic at international flight. Nang kausapin nila, inalok agad sila ng 35% discount. Kaya kinagat nila agad ang halos 10,000 pisong siningil sa kanila para sa 4 na ticket. Umabot kami ng 2,450 per head, round trip na yon. Then pinapa-confirm ko nga kung kasama na ba yung additional baggage na 20 kg. Meron na din daw. Kaya sabi ko, sobrang mura niyan. Sabi ko kasi, ang Pakatiklan ngayong medyo peak, magpipeak na, nasa 6,000 round trip na. Agad binigay ng kausap ni Von ang account number kung saan ipapadala ang pambayad. Pero nang matapos ang transaksyon, tila nag-iba na raw ang ihip ng hangin. Sinubukang humingi ng update ni Von sa proseso ng booking. Pero walang detalyeng maibigay sa chat. Dito na siya nagduda at humingi ng refund. Pero nagdahilan lang ang kausap niya. Pinadalhan din siya nito ng umano'y DTI permit. Pero nang i-search online, nabisto niyang peke ang dokumento at maraming nag-claim na na-scam nila. Hindi niya na ako message. Tapos message ko siya, hindi na nagsisend. So na-block na po ako. Tapos na-block na rin yung ibang kasama. Ayon sa Philippine National Police, vacation scam ang nakadali kina Von. Modus daw ng mga scammer ang magkunwaring agency na nag-aalok ng murang ticket sa aeroplano, hotel at mga tour. Pero pagkakuha ng down payment o bayad, itatakbo nila ang pera.
Sa pinakahuling datos naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, lumabas na lumobo ang mga kaso ng vacation scam sa nakalipas na 3 taon. Pinakamarami nitong 2023 kung saan higit triple ang mga kaso. Itinuturong dahilan ng pagdami ng mga nabibiktima ang tinatawag na revenge travel matapos ang pandemya. Dahil nasabik mag-travel, magbakasyon yung mga kababayan natin, kung ano-anong mga packages ang inoffer nila, travel packages. Sinubukan naman daw magreklamo ni Von sa bangko na sinundan nila ng pera. Pero sumuko sila dahil sa dami ng mga hinihinging dokumento. Babala naman ng PNP, posibleng lumobo pa ang mabibiktima ng ganitong scam lalo ngayong tag-init. Pag peak season, mahal talaga ang airline tickets, mahal ang mga hotel accommodation. If it's too good to be true, di ba? Yun ang lagi natin, probably it's not true. Aminado naman ang PNP na hindi madaling mahuli ang mga ganitong scammer. Karaniwan kasing fake accounts ang ginagamit nila. Sa kabila nito, hinihimok pa rin nila ang mga biktima na lumapit at magreklamo para mapanagot ang mga nasa likod ng panloloko. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Bilyong-bilyong pisong alaga ng mga pekeng e-cigarette ang nasabat sa 3 magkakaiwalay na bodega sa Metro Manila. Galing daw China ang mga kontrabando. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa hudyat ng mga operatiba, sabay-sabay na pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang magkahiwalay na warehouse na ito sa Malabon at Parañaque City kagabi. Sa Malabon, unang tumambad sa customs ang patong-patong ng mga kahong ito sa mga nakaparadang truck sa labas ng bodega. Nang pasukin ang mismong warehouse, mas marami kahon pa ang nakatambak. Nang bulat-latin ang laman ng mga kahon, dito tumambad ang sandamakmak na kahon ng mga electronic cigarettes o vape. Ganito rin ang nakita ng samahan ng News 5 ang BOC sa raid sa Parañaque. Gaya sa Malabon, mga green na kahon na may lamang kilalang brand ng vape ang nakita sa loob. Pero sabi ng customs, peke ang mga ito, lalo't kausap nila mismo ang pamunuan ng nasabing brand. Based po kasi sa data ng Bureau of Customs, wala pa po talagang pumapasok na flaba, vape, or e-cigarettes na may brand po na flaba sa ating bansa. Kaya nakakasigurado na po tayo na ito po ay smuggled. Aabot sa 2.1 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na vape sa Malabon. Halos 1.7 billion pesos sa Parañaque at meron din daw aabot sa 100 million pesos na nasabat din sa Quezon City. Ang modus na lang po ay ito raw ay pinapasok unti-unti at iniimbak na po dito sa malalaki. Ayon sa Bureau of Customs, ito na ang pinakamalaking halaga ng nalambat nila mga peking e-cigarettes na abot sa 4 na bilyong piso. Galing daw itong China at hindi dapat nakarating ng Pilipinas dahil walang kaukulang permit. Sa ngayon, sinelyohan muna ang mga warehouse. Pero palaisipan pa kung sino ang may-ari ng mga kontrabando at kung sino ang nagpuslit ng mga ito. Nakatakda naman mag-issue ng warrant of seizure and detention ng customs para mahakot at sirain ng mga peking vape. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, nasabat na smuggled sports car sa Muntinlupa, 1 milyong piso lang daw ang direklarang halaga. News 5 exclusive, 2 Malaysian hinold up ng kanilang driver bodyguard sa Pasay. 33 million pesos na cash natangay. At 5 anak kabilang ang lalaking sanggol, ginahasa ng sariling ama sa Northern Samar. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mahigit 33 million pesos na pera ang natangay sa 2 Malaysian sa Pasay. Ang suspect ang kanila mismong driver bodyguard at ang kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Napatakbo sa loob ng gusali para sumakay ng elevator ang 2 Malaysian na ito. Tinakot at hinold up daw sila ng mga hindi pa nakikilalang lalaki sa parking lot ng kanilang condominium sa Pasay City mag-aalas 2 ng hapon nitong Lunes. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang driver at bodyguard ng 2 Malaysians na si alias Luis. Umakyat siya para hanapin ang tumakbo niyang mga amo. Nang mapansin na nasa unit na ang mga Malaysian, agad din siyang bumaba ng kondo. Tumawag na pala ng mga pulis ang 2 dayuhang na hold up. Cellphone, passport at ilang personal na gamit at higit 33 million pesos na cash ang natangay mula sa 2.
Sa pagresponde ng mga pulis sa kondo, inaresto si alias Luis. Pagkakuha sa kanyang cellphone, nakuha ng mga pulis ang palitan ng mensahe ng driver bodyguard at ng kanyang tatay. Matagal na pala nilang pinagpaplanuang ipa-hold up ang dalawang dayuhan. Ang 60 anyos na amang si alias George daw ang inutusan ng kanyang anak na humanap ng mga hold-upper. Kaya inaresto rin ng mga pulis ang amang kagawad sa Pasay at itinuturing na mastermind sa krimen. Inamin niya ang planong pang-hold up pero hanggang plano lamang daw ito. May conversion kami yung anak ko na gano'n na hold up na ganito kasi ito nagkaroon ng problema. Sabi ko, kaya mo anak, gagawa natin ng paraan yan kung magkakataon na mayroon tayong magandang gano'n. Para bang nagpaplano lang kami ng wala naman ikang kasigurado yung plano. Pag-amin ni alias Luis, baon siya sa utang at lulong sa online casino. Kaya humingi daw siya ng tulong sa ama para hold upin ang 2 taon na niyang mga amo. Plano-plano lang, tinext ko dahil sa sobra ring dami ng mga nauutang sa mga online, yung mga tambak-tambak yung gastos. Ayun lang, plano nga ng ganun. Pero lahat ng plano, wala naman natuloy. Pero git din ni alias Luis, wala siyang itinuloy sa kanyang mga balak. Hinala raw niya, nagdadrama lang ang mga hinold up na dayuhan dahil natalo sila sa sugal. Yun, nagulat ako ng araw na yun. May sumisigaw doon sa may gilid ng elevator. Kala ko may naiipit. Kaya tinignan namin ng janitor kasi may mga 2 janitor huron. Pagtakbo, huling nakita ko na lang sumisigaw yung bus ko papunta sa akin. May bag. Then nakita ko na lang marurot na yung bios na kotse. Hindi, lahat sana magiging suspect kami. Pati yung Malaysian. Pwede siyang maging suspect din. Kasi nagsusugal ho yun. Base sa investigasyon, 3 lalaki raw ang kasabwat ng mag-ama na pinangkapan sakta ng mga dayuhan bago tumakas sa parking lot. Yung father ang kumuha doon sa 3 eh. So, hindi namin ma-confirm na grupo sila. Tutumbok na namin sila through CCTV. Ang hinabol natin is yung kasi malaki masyado. Habang hawak pa nila, tinutumbok-tumbok pa namin. Habang patuloy ang manhunt operation sa 3 hold-upper, kakasuhan ng robbery ang mag-ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tag-1 milyong piso lang ang dineklarang halaga ng 2 nasabat na smuggled sports car sa Muntinlupa. Ayon sa Land Transportation Office, nakita nilang discrepancy o pagkakaiba sa presyo sa resibo ng 2 nakumpiskang sports car. Base rin daw sa commercial invoice ng importer, $225,000 o higit 14 million pesos ang halaga nito. Pero sabi ng LTO, malayo ito sa karaniwang presyo ng naturang sports car na nasa 165 million pesos. Inaalam pa kung paano nakalusot ang 2 nakumpiskang sasakyan. Natuntun ito at sinuko ng mga hindi humarap na may-ari matapos mag-viral online noong Pebrero. Inaalam na rin kung may mga kasabwat sa pagpupuslit ng mga naturang sasakyan. Dobleng trahedya ang sinapit ng isang pulis sa Bulacan. Namatay siya matapos mahulog sa patrol car at masagasaan pa ng kasunod na sasakyan. Nasa likod ng bukas na patrol car ang 26 anyos na si Patrolman Edmond John Arenas nitong madaling araw ng Miyerkules. Bigla siyang nahirapang huminga at nahulog sa kalsada sa Barangay Balite, San Miguel. Sakto namang may kasunod na sasakyan ng Nueva Ecija, LGU at nasagasaan siya. Naisugod pa sa ospital ang pulis pero idineklarang dead on arrival. Inihahanda na ang reklamo laban sa nakasagasang driver. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pasabog na showbiz balita ngayong Biyernes. Instant hit ang pagsasama sa isang online ad ng 2 Asian superstars na sina BTS-V at action icon na si Jackie Chan. Sa Instagram, ibinahagi pa ni V ang kulitan nila ni Jackie. Ang dalawa may payakap saka fighting stance pa. Ngayong araw lang nilabas ang kanilang commercial ng isang financial service app. Dito, well-flexed ang kagwapuhan at kakulitan ni V. Sinabayan pa yan ng very cool Tito vibes ni Jackie. Sinasabing last year pa ito na-shoot bago pa man pumasok sa mandatory military service si V. Best friend. Eto pa nga,
Pasabog ang ilang revelations ngayon sa hit kapatid Star Creative series na Can't Buy Me Love. Kahapon, pinakita ng may nalalaman talaga si Cindy played by Agot Isidro sa pagkamatay ng ina ni Caroline na role naman ni Bel Mariano. Sa flashback scene, nakita ni Cindy ang isang lalaki na lumabas na duguan at basang-basa sa bahay noon ni na Caroline. Sino kaya ito? Kasabay niyan, usap-usapan din kung talagang mamamaalam na ang tambalang Snoreen o Snoop at Irene played by Anthony Jennings at Maris Racal. Nagtrending kasi ang post ni Maris na nag-goodbye sa Snoreen. Marami naman ang nagulat at di makapaniwala rito. Sa podcast ng mga direktor na sina Antoinette Hadaune at JP Habak, ibinahagi naman nilang natutuwa sila sa mga tumatangkilik sa Snoreen. Revelation pa nila, di inasahan ang kanilang chemistry na madalas ay mula sa mga eksenang nabuo pero wala sa script. Who's your date? Sabi niya, mama mo. Tapos wala yun sa script. Natake na back ako kasi parang, wait lang, gets ko yung mama mo eh. Tapos tatawa pa dapat ako. Sweet si Aileen ako. Sabi ko, what's mama mo? Hindi siya nakarebatit. Sabi ko sa mama ko? Eto pa nga, bumisita sa bansa at nagbahagi ng kanilang world-class na talento. Ang isa sa mga pinakahinahangaang choral group sa mundo, ang Tabernacle Choir. At 3 sa daan-daang miyembro nito, abay mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa malaanghel nilang tinig at nakakamanghang galing sa pag-awit. Talaga namang papalakpakan mo ang higit 400 miyembro ng world-renowned Tabernacle Choir at Temple Square ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang higit 170 taong grupo na ito, bumisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Ang kanilang God-given gifts, ibinahagi nila sa 2 espesyal na gabi sa Mall of Asia Arena at kabilang sa choir na nagpakitang gilas, ang mga Pinoy pride talent na sina Leo, Sunday at Ronald. Share nila Leo, tanging serbisyo sa Diyos ang pagsali nila sa grupo. We're missionaries. We're here to share a message of hope. We love Heavenly Father, and we're trying to share that love through music. Kasi alam namin na yung music can touch the soul. It's the language of the heart. Pag narinig mo yung himig ng pag-asa, you will feel it. Sobrang grateful din kami na pinagkatiwalaan kami. Hindi ko talaga in-expect na yung pangarap ko lang talaga, dream ko talaga na makita sila in person na mag-perform. And I did not expect na nag-perform ako with them. At isa sa perks ng kanilang pagsali, ang makapag-perform. Kasama ang ilan nilang iniidolo tulad na lang ng ating Broadway diva na si Lea Salonga. Para sa 3 talentadong Pinoy, dream come true at di mapapantayan ng anumang halaga ang kanilang experience. Iba talaga pala kapag may representation. Now that they know that there's a Filipino in the choir full-time and part-time, it's more possible. If a young kid wants to join the choir, all they have to do is look at the 3 of us and it's a possibility. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, padre de pamilya hinalay ang mga anak at sinasakta ng misis kapag ayaw makipagtalik. Sa Frontline News Abroad, genetically modified na mga lamok sa Brazil, pinakawalan para puksain din ang mga lamok na may dalang dengue. At 40th anniversary concert ni Gary V sa Abril, magiging last solo concert na raw niya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Patuloy raw na bumababa ang kaso ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health nitong Pebrero. Mahigit 2,000 ang ibinaba ng mga kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ngayong bihira na ang pag-ulan, patuloy na bumababa ang kaso ng dengue sa bansa. Sa huling tala ng Department of Health, bumaba ng mahigit 5,200 ang kaso ng dengue. Mas mababa ito sa 7,000 noong Enero, 11% raw ang ibinaba nito. Pero sa Northern Mindanao at Caraga, patuloy daw na tumataas ang mga kaso. Mahigit 1,300 kaso ng dengue ang naitala sa Northern Mindanao nitong Enero, habang nasa 700 naman sa Caraga. Ang Brazil naman may kinaharap na dengue outbreak dahil sa maulang panahon doon. Halos 1 milyon na ang kanilang probable dengue cases. Isa sa nakikitang solusyon dito ang pagpapakawala ng genetically modified mosquitoes. Isang British biotechnology company ang nagdevelop ng kanilang bersyon ng lalaking Aedes aegypti mosquito. May bitbit itong gene na nakapapatay ng babaeng lamok. Tanging babaeng lamok lang ang nagdadala at nakapangahawa ng sakit tulad ng dengue. Kapag pinakawala ng modified mosquitoes sa isang lugar, dumarami sila at saka mapapatay ang mga babaeng lamok. Dahil daw dito, 90% daw ang nabawa sa populasyon ng mga lamok sa Susano City, kung saan pinakawalan ang GMO mosquitoes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kapapasok lang na balita, kasalukuyang nasusunog ang isang warehouse ng mga gamit pangkusina sa Valenzuela City. At nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte live. Camille, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy pa rin na inaapula ng mga bombero ang sunog na sumiklab dito sa isang warehouse sa Paso de Blas, Valenzuela City. Pero pahirapan yan dahil namomoblema yung mga bombero sa pagkuha ng supply ng tubig. Hindi rin agad napasok itong warehouse dahil kung nakikita nyo sa aking likuran, may mga grills ang mga bintana nito. Mag-aalas 3 ng hapon nang sumiklab ang sunog. Nabalot ng makapal na usok ang 2 palapag na warehouse na mga gamit sa kusina. Base sa kwento ng mga empleyado, napansin nilang may biglang umuusok sa loob ng warehouse. Sinubukan raw nilang naulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Pero lumaki raw agad ang apoy kaya tumawag na sila ng bumbero. Mabuti na lang daw at nakabreak sila sa trabaho nang sumiklab ang sunog kaya walang nasaktan. Pero nadamay ang katabing warehouse na laman ay mga lamesa at upuan na gawa sa kahoy. Nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero dahil may grills ang mga bintana ng warehouse. Cheryl, sa ngayon itinaas na sa 2nd alarma yung sunog. Higit 2 oras nang nasusunog itong warehouse at talagang nahihirapan yung mga bumbero dahil medyo lumalakas yung hangin dito sa lugar at yung pipe system ng warehouse na pagkukunan sana nila ng tubig. Kaya ang ginawa ngayon ng BFP, tinibag na nila yung parte ng pader sa harap ng warehouse para maipasok yung hose ng fire truck. Yan muna ang latest update dito. Balik sa iyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. What's up mga kapatid? Tuloy ang aksyon sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum at nakabuena manong panalo ang Terra Firma Jeep kontra Converge Fiber Xers 107.99. Tumulong ang karamihan sa Jeep at lumamang sila ng as much as 23 points sa kalagitnaan ng second quarter. Natapos si Wami Chongson na may 30 points habang nagambag naman si Stephen Holt ng 27 points and 10 rebounds. Naibaba pa ng Converge ang kalamangan sa 6, 101-85 sa huling 151 ng laro pero nasecure na ng Jeep ang panalo sa likod ng isang defensive stop ni Holt at layup ni Chongson. Tuloy ang game day mamaya sa Smart Araneta Coliseum sa Bakbakan, Northport, Batangpier at NLEX Road Warriors. Pinoy Pride mga kapatid, binigay ni James Dre Michelle Ahido ang unang ginto ng Pilipinas sa 11th Asian Age Group Championships. Nasecure ni Ahido ang medal pagkatapos ng kanyang winning 55.98 seconds. Pumangalawa sa kanya ang Japan at sumunod naman ang China. Grade 8 student si Ahido sa Lasal Green Hills at nakasungkit din siya ng bronze medal sa 50-meter freestyle para sa time na 24.34 seconds. Aside from the medals, qualifiers na din ito para sa Paris Olympics.
Congrats sa'yo, James Dre. Proud kami sa'yo. Good luck sa susunod na competition. At sana mapanood ka namin sa Paris soon. Huwag kayong alis, mga kapatid. Sports pa tayo mamaya. Susunod, 1,000 pisong pabuya inalok ni Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakahula kung nasaan siya. At Mr. Pure Energy Gary Valenciano maghuhuling concert na sa Abril. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Alok ng 1,000 pisong pabuya si Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakakuha o makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Yan ang hamon ng founder ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy sa mga interesadong malaman kung nasaan siya. Sa bago niyang statement, boses lang niya ang maririnig at hindi niya ulit ipinakita ang kanyang mukha dahil pa rin sa umano'y banta sa kanyang buhay. Pero nagbigay ng clue si Kibuloy tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasabay niyan, binigyang diin ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Appointed sons of God din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayun din ang dalawang host ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang media arm ng kanyang religious group. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Wala namang binanggit si Kibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5, kung saan pinasabina na siya. Yan ay para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho ng kanilang mga miyembro. Nauna nang sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos na nakikipagsabwatan anya sa Amerika. Pinabulaanan at tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at pinayuhan ng pastor na humarap sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Ang nakalimutan yata ni Pastor, kahit sino pa ang tatay mo, kahit kaninong anak ka pa, sa Pilipinas, ang nakaupo sa Malacanang, 6 years lamang. At alam naman ang kasabihan, weather lang yan. Kaya ano ngayon kung binasbasan mo yung kasalukuyang tenant ng Malacanang at yung bise niya, wala ring halaga yan kung yung mga lumalabas naman sa channel na pag-aari mo ay walang tigil sa pagbanat sa kanya. At sa mga nakaupo at ang mga ngayoy palaban na congressman. Ulitin natin hindi habang buhay ay nandyan ang padrino mo.
6 years lang ito. Mabuti pa tong si Tatang. Ang dating inaabisuhan ni Pastor sa mga usapin ng Espiritu. Who is this stupid God? Your God is not my God because your God is stupid. Great job by the way. At mukhang ngayon, nagbago na ng tono ng mahimasmasan. Hallelujah! Hallelujah! Pero magandang pag-usapan kung paano ang self-anointed Son of God, Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. na kayang magpatigil ng lindol. Sabi ko na stop! At kayang umiscore ng 92 points sa basketball mula sa ganito. Go, Pastor! Yes! Ay napunta dito. Yan ang panganib sa sino mang nangangaral ng kabanalan. Dahil yung pamantayan na binibida nila ay hahanapin din sa kanila. At dahil sila ay mga tao din lamang na may mga angking kahinaan at kahit kaninong anak pa sila ay hindi perpekto, ay sumulpot na mga sunod-sunod na mga aligasyon at kaso. Pakitanong na lang kay Soriano. Sira ulo! Kung paano? Mga depensa nila sa usapin ng doktrina at maging sa politika ay may mga nasasagasaan sila at paraan ng mga aligasyon para maghiganti at sila'y siraan ng mga kasong patong-patong na pakana ng mga kalaban. Basta may kinalaman dyan sa kwan, yung below the belt. Pero sa gitna ng lahat ng ito, gagamitin nila ang mga berso mula sa Biblia para ihalin tulad sa pagdurusa ni Kristo ang mga pinagdadaanan nila. Sa nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy, mukhang masasama na siya sa humahabang listahan ng mga religious leaders na nasira ang pangalan, ang reputasyon dahil sa napakalaking iskandalong kinasangkutan. Ay pinakabago dyan yung superstar na pastor na si Carl Lentz, ang nagpasikat sa US ng hip na Christian church na Hillsong na natanggal ng 2022 dahil sa aligasyon ng sexual misconduct sa dalawang babae. Ang internationally renowned na ministrong si Ravi Zacharias na namatay ng 2020 ay nadiskubring mahilig palang magpa-extra service sa mga babaeng masahista. Sa Amerika lang yan, take note. Sasamahan nila sa listahan mula pa sa nakaraang mga dekada ang mga tulad nila Jimmy Swaggart na ilang beses nahuling may kasamang prostitute at mangyak-ngyak pang humingi sa Diyos ng tawad. At yan lang yung mga dawit sa sex scandals. Wala pa dyan yung mga hayok na nga sa laman, ihayok pa sa pera. Gaya ni Jim Baker na dinispal ko ang pera ng mga miyembro ng kanyang simbahan. Marami rin tayong ganyang bersyon sa Pilipinas. Mga banal na aso at santong kabayo. Hindi si Quiboloy ang unang pastor na nagdeklara na siya raw ay anak ng Diyos. Mga siraulong pastor! O ang bagong sugo o ikalawang Mesiyas. Mula kay Jim Jones sa reinkarnasyon daw ni Jesus at Vladimir Lenin na noong 1978 ay inutusan ng daang-daang miyembro ng kanyang kulto na magpakamatay bago binaril ang sarili ng shotgun, hanggang kay David Koresh ng kulto sa Waco, Texas, hanggang kay Shoko Asahara na ang grupo ay naghasik ng poison gas sa subway ng Tokyo. Isa rin dyan ang tanyag na South Korean evangelist at negosyanteng si Reverend Sun Myung Moon na sinabing nakiusap daw sa kanya at nagpakita si Hesukristo na ipagpatuloy ang misyon nito sa mundo. At ang tinatag niyang Unification Church ay namayagpag sa ilang bansa noong dekada 80 at ang impluensya ay umabot hanggang sa pinakamataas antas ng US government. Kung si Quiboloy ay may TV station, si Moon naman ay may dyaryo, ang Washington Times, na buhay pa rin hanggang ngayon. At gaya din ni Quiboloy, si Moon ay isang konserbatibo ng matinding kontra-komunista. Pero noong 1982 ay nakasuhan si Moon ng US government ng tax evasion at nakulong. At ang makalaya after 13 months, ay dineklara ang sarili na Mesaya ang tutubos sa sangkatauhan. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kaya sakaling mahuli man si Pastor Quiboloy at makulong, alalahanin niya na lang ang pagpapahirap kay Kristo ng mga Pariseo at Romano at hamunin ang mga umaaresto, FBI man o mga attack dogs ng Kongreso. Basketball na lang tayo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi na muling magko-concert si Mr. Pure Energy Gary Valenciano.
Sa panayam sa kanya ng News 5, sinabi niyang ang kanyang magiging 40th anniversary concert na ang magiging last solo event sa kanyang karera. Paniwanag ni Gary, 59 years old na rin siya at naniniwala siyang mas mainam na mas maagang magretiro kaysa mapansin ang kanyang pagbagal sa stage. Nilinaw naman ni Gary na walang kinalaman sa kanyang kalusugan ang kanyang pagpigil sa pagko-concert. Sa katunayan, sumabak man sa ilang operasyon ang kanyang puso, pang mid-20s pa rin daw ang kanyang heart health. But the day I went home, immediately the doctor said, "Oh, you want to start riding your bike again? Because you can. You want to start dancing again? You can. Gary, everything that you used to do is part of why you're here today. So you have to work out, you have to keep performing." Eto pa, trending ngayon ang literal na wild experience ng singer-actor na si JK Labajo sa isa niyang naging out-of-town show. Sa isang panayam, nakwento ni JK kung paanong nawala ang kanyang underwear nang magbihis matapos ang kanyang show. Anya, madalas niya itong ginagawa lalo't pawisin siya. Nawirduhan lang siya ng isang beses ay hindi niya na makita ang kanyang underwear. Nagulat na lang sila nang makita nila itong binibenta na sa Facebook with matching caption pa raw na underwear ni JK. For sale pa ng 5 beses na mas mahal sa orihinal nitong presyo. Tinawanan na lang naman ito ni JK. Susunod, tatay sa Northern Samar arestado sa pangahalay sa kanyang 5 anak, kabilang ang bunsong sanggol na lalaki. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mahigit 1 dekadang bangungot ang naranasan ng mag-iina sa kamay mismo ng kanilang padre de pamilya. Hinalay ng ama ang 4 niyang anak na babae, pati ang lalaking sanggol. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kulungan ng bagsak ng 48 anyos na si Jonathan, di niya tunay na pangalan at taga Mondragon, Northern Samar. Ang kanyang kaso, panghahalay sa 5 anak at pananakit ng kanyang misis. Base sa investigasyon, taong 2009 nang magsimulang halayin ni Jonathan ang nooy 7 taong gulang pa lang niyang panganay na babae. Nagpatuloy ang bangungot hanggang sa ngayong 21 anyos na biktima. Hinalay rin ang 3 pa niyang babaeng kapatid na pawang mga menor de edad. At ang masaklap, pati ang 7 buwang gulang na lalaking bunso, minolestya rin niya. Nang pagsamantalahan ng sanggol, sakalang nagising sa realidad ang kanyang nanay na sinasaktan, tinutukan ng patalim at tinatakot na papatayin kapag ayaw makipagtalik sa mister. Hindi na po nakayanan nung mother, kaya naghanap na po siya ng paraan para makahingi po ng tulong. Meron po siyang nahingian ng tulong doon sa asawa din po ng pulis ko dito. Bali sinamahan po siya dito sa sa station, kaya po siya nakapagsumbong. Hanggang sa nitong Lunes, tuluyang naaresto ang suspect. Inamin niya ang krimen. Sinampahan na siya ng 5 kaso ng qualified rape at pinag-aaralan ang paghahain ng kasong marital rape. Isa sa ilalim naman sa assessment ng Municipal Social Welfare and Development ang mga biktima para matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa Taytay Rizal naman, nadakip naman ang isang lalaking wanted sa kasong panghahalay at child abuse. Siya si alias Dante. 17 taon siyang nagtago mula noong 2007 nang gahasain umano niya ang kanyang kainuman. Nakipagpatintero siya sa mga pulis at nagpalipat-lipat ng taguan sa Pampanga, Quezon City at Pasig hanggang sa nasa kote sa Taytay. Nakausap ng News 5 si alias Dante. Itinanggi niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Kung totoo naman po sana po puro po sana siya. May mga sugat po, gano'n. Hindi naman po Parang nung una ho, nagtago. Nasa kustodiya na ng Taytay Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, pasok sa W50 Turnava quarterfinal si Pinay tennis star Alex Ayala. Bumulusok si Ayala kontra kay Lina Georgievska ng Macedonia 6-4, 6-4 para maka-advance
Sa ngayon, pang 180 sa mundo si Eyal at makakalaban niya si world number 475 na si Anastasia Gureva ng Russia. Pasok naman sa semis ng doubles play si Alex kasama si Zeynep Sonmez ng Turkey pagkatapos nila tinalo ang Romania at Czech Republic. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, Hog Festival sa Cubao. Target na makuha ang world record sa pinakamaraming putahing baboy na inihain sa isang event. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasungkit ng Pilipinas ang pinakabagong Guinness World Record na most variety of unique pork dishes on display. Higit 300 lutong Pinoy sa baboy ang ibinida sa Hog Festival 2024 sa Araneta City, Quezon City. Kabilang sa mga bumidang potahe ay ang roasted lechon belly na belly good sa lutong. May sinigang na baboy with bayabas din na nasa shot glass. Isa pang kakaiba ay ang pork cooked in Pinoy chocolate na isang twist sa Pinoy adobo. Ayon sa National Federation of Hog Farmers, pinag-isipan at pinagplanuhan ang record-making event katuwang ang daang-daang chef, restaurants at culinary schools. Magtatagal ang Hog Festival 2024 hanggang March 5. Mga kapatid, kasabay ng world record na yan, sabay-sabay tayong matakam sa top pork dishes sa buong mundo. Kabilang sa top 30 ng latest rating ng sikat na food and travel magazine na Taste Atlas, ang classic Korean barbecue na samgyeopsal. Sa tradisyonal na Korean culture, madalas ipinapares ang maalat-alat at malinamnam na mga hiwa ng pork belly na ito sa kanilang sikat na inuming soju. Sa Mexico naman, sikat na sikat ang kanilang carnitas. Gawa po ito sa mga karne mula sa balikat ng baboy, braised, inihaw at slow-cooked sa sarili nitong taba hanggang sa lumambot at tuluyang maluto. Madalas, pinipira-piraso ito, saka naman nilalagay sa tortillas na may salsa, beans, guacamole at iba pang gulay. Ang pinakamasarap namang pork dish ngayong taon, ang lechona ng Colombia. Pareho lang po ito ng lechon natin dito sa Pilipinas. Pero ang version nila, may palaman na peas, patatas, iba't ibang herbs at spices. Yung budget version naman natin ng lechon na lechon kawali, abay, top 20. Bago iprito sa kawali, pinapakuluan muna ito sa mga pampalasa. Saka naman minamasahin ng asin o iba pang pampalasa. Perfect partner nito kapag may pinakurat kang suka na puno rin ng pampalasa. Ang sarap! Mga kapatid, iilan lang po ito sa daan-daang patok na pork dishes sa mundo. Masarap man at katakam-takam, abay hinay-hinay pa rin po sa pagkain. Lahat ng sobra, bawal at masama. Lagi pa rin po natin itong tandaan tulad ng K-alaman, ang ating kalusugan ay K-yamanan. K-okay. Muling kinilala ang husay at katapatan sa tungkulin bilang mamamahayag ng kapatid natin si Jiggy Manikad. Tinanggap niya ang Metrobank Foundation Award for Continuing Excellence and Services kagabi. Kabilang po si Jiggy sa Journalists of the Year ng 5th Metrobank Foundation Award. Kinilala si Jiggy sa pagpapakita ng responsableng pamamahayag, paglaban sa disinformation, pagtulong sa mga future journalists at partisipasyon sa komunidad. Kabilang sa mga advocacies ni Jiggy ay food security at napansin niya raw ang halaga nito sa ilang dekada niya sa pagiging journalist. Una na rin ginawaran ng Metrobank ng Journalist of the Year Award si Jiggy noong 2013. Kailangan talaga consistent yung trabaho. Meaning, hindi lang dahil may mga ganitong pagkakataon, pero dahil natural sa'yo. Yung talagang ginagawa mo siya. It's a challenge as well na dapat pagbutihin mo or gawin mo parati yung nararapat sa profession because yun yung kailangan Yun yung kailangan talaga ng
viewing public, yun yung kailangan ng mga Pilipino. Congratulations po! Parang kilala ko yun Di ko man lang maramdaman. Idol! Teka, titingin ako sa likod, baka may pakiksid. Total, nabanggit food security. Ang gutom na tayo lahat. Ikaw na bahala sa amin. Nakakabusog yung lechon deli. Dapat kinonect natin. O yun ang aasahan namin next week na dala mo. Mga pork dishes, ba? Kung ano laman ng report niya, yun ang kakainin natin. Pero kasi si Jiggy, kahit na nagpahinga siya sa telebisyon, tuloy-tuloy yung pagiging journal mo. Galing. Congratulations. Yun nga yung importance talaga ng food security. Importante. Climate change ngayon. So, very important. Saka nag-focus siya sa mga IPs. Max naman. Idol! Congratulations! Ayan, proud kami. Yes. Nakasama ka namin sa frontline. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Congrats.